Nakapanayan po natin mga kaistorya si Commodore J. Tariela tungkol po sa West Philippine Sea, tungkol sa ginagawa sa atin po ng China at tungkol sa pulisiya po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. pagdating po sa WPS. Katulong po ng atin pong minamahal na Pangulo ang Philippine Coast Guard, mga kaistorya, sa kanila pong transparency initiative na kung saan sa pamamagitan po niyan ay isinisiwalat po sa publiko ang ginagawa sa atin ng China dyan sa West Philippine Sea. Dati kasi hindi natin nalalaman, di ho ba mga kaistorya? Sa pamamagitan din ng ating panayam ay nalaman natin na mula po pala ng magsalita si Commodore J. Tariela tungkol sa pangwawalang hiya sa atin ng China dyan sa West Philippine Sea ay nakakatanggap umano siya ng mga death threats. Pero baliwala umano yun sa kanya, magampanan lang niya ang kanyang tungkulin dahil iyon umano ang ipinag-uutos ng atin pong Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kung napapansin ninyo ang akin pong t-shirt, mga kaistorya, ang nakalagay dyan sa WPS, ang yaman nito ay para sa Pilipino. Mamaya malalaman ninyo kung bakit, mga kaistorya, ganito ang ating suot. Hayaan muna ho natin mga kaistorya na marinig at mapanood po ninyo ang mga malalasa, malaman at madamdamin pong mga pahayaga ni Commodore J. Tariela. I-play po natin yung kanya pong mga sinabi, mga kaistorya, at of course, palakihin po natin siya dahil siya po ang atin pong subject. Medyo yung mga pahayag po ninyo tungkol sa nangyayari sa West Philippine Sea ay nakikita natin na matatapang makabayan. Hindi po ba kayo nakakatanggap ng death threat tungkol sa mga yan? Well, when we started the transparency, simula last year, nag-snowball na yung effect nito, mas tumaas ang bilang ng Pilipino na sumusuporta dito. Kasunod dito yung pagkatanggap ko ng mga death threats, and of course, yung mga unang salita din through social media and through text messages as well. Kung ang tanong, natatakot ba ako sa ginagawa kong to dahil sa malakas na loob ko na pagsasalita para tindigan natin ang West Philippine Sea? Honestly, that's a very least of my concern. I believe na ang trabaho kong to as spokesperson for the West Philippine Sea, ngayong mas mataas ang bilang ng Pilipino ang sumusuporta sa ating Pangulo, President Bongbong Marcos. Para sa akin, immaterial na yun. And then, I also believe na since ang ating Pangulo ngayon, President Bongbong Marcos, has made the promise sa atin na he's not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. Para sa akin, kahit ano pang death threat or whatever na sabihin nila sa akin na yan, ang patriotic duty ko that supports the effort of our president, para siguraduhin na sa panahon na to, titindigan natin ang laban natin sa West Philippine Sea. Hindi ko na yan masyadong iniinda. I don't really care kung ilang level pa ng death threat ang sabihin nila sa akin. Dahil para sa akin, ang laban natin dito sa West Philippine Sea, makaka-apekto to sa susunod na saling lahi ng Pilipino. And this is the right time for us to take this opportunity na suportahan natin ang ating Pangulo. Dahil alam naman natin, ang magiging laban ng West Philippine Sea goes beyond the administration ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang laban na to, alam niya, hindi ito para sa administrasyon niya lang, ito ay laban ng bawat Pilipino. Yeah, totoo yun mga kaistorya. Ipinaglalaban po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang West Philippine Sea, hindi lamang para sa kasalukuyang lahi ng sambayan ng Pilipino, kundi para sa susunod po na henerasyon ng mga Pilipino. Dati ko na rin kasing sinabi mga kaistorya, di ba? Ilang beses ko nga sinabi, sa totoo lang, sa mga matagal lang sumusubaybay sa atin, itong West Philippine Sea, yan ay hindi lang kayamanan o teritoryo ng atin pong bansa, kundi yan po ay kinabukasan at kabuhayan ng atin pong mga kababayang Pilipino. Kabuhayan dahil pinagkukunan po yan ng hanap buhay ng ating mga kababayang maging isda. Pinagkukunan din po yan mga kaistorya ng food supply, panghain po sa hapagkainan. At iyan din po mga kaistorya ay hindi basta-basta lang na kabuhayan at pinagkukunan ng pagkain ng ating mga kababayan ngayon, kundi
paano na yung susunod na henerasyon ng mga Pilipino kung iyan ay maagaw, makamkam na tuluyan ng China. Alam nyo na yan ay sinabi ko sa inyo, mga kaistorya. Yan po ang layunin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At salamat sa Philippine Coast Guard dahil nagagampanan nila yung kanilang tungkulin para po maisiwalat sa sambayan ng Pilipino kung ano ang katotohanan at sa pamamagitan nun, sama-sama tayong nabubuhay sa puso po natin yung pagkamakabansa. Walang kulay politika po ito. Ginagawa ito ng Pangulong Bongbong Marcos, mga kaistorya, hindi lamang para sa kanya, para sumikat o mamulaklak yung pangalan niya, kundi ang makikinabang nito, mga kaistorya, mga susunod na henerasyon ng sambayan ng Pilipino at yung susunod na presidente, mas magiging magaan na yung haharapin niya dyan sa West Philippines. Ituloy po natin. Sir, sa katapangan po ninyo, na mga pagpapahayag po ninyo, alam niyo po bang maraming umiidolo sa inyo na mga kababayan po natin? Kasi nakikita po nila yung pagmamahal po ninyo sa bansa natin. Tuloy, nabubuhay din sa puso nila yung pagmamahal sa bayan natin, nai-inspired po sila dahil sa inyo. Alam niyo, sa totoo lang, isa ako sa umiidolo kay Commodore J. Tariela. Kaya nga nung magkita kami niyan sa Congress, nag-attend din ako ng hearing, hindi ko pinalagpas ang pagkakataon na makapag-selfie sa kanya. Well, hindi sa kanya importante na iniidolo siya, mga kaistorya, kasi ang mahalaga sa kanya, ginagampanan niya yung kanyang tungkulin, yung mandato niya, mga kaistorya, bilang kasama sa ahensya ng Philippine Coast Guard. Malinaw po na sasabihin niya, alam, napaka-humble niya. Parang ang Pangulong Bongbong Marcos din, mga kaistorya. Maraming salamat, no? Pero para sa akin, hindi ko hindi ko ikinatutuwa na mag-idolize sila sa akin. Siguro for them to contribute, no, sa ginagawa kong pagtindig sa laban natin sa West Philippine Sea. Kailangan ng bawat Pilipino, no, regardless kung nasa gobyerno ka or nasa pribado, dapat we need to be united, no? Magkaisa tayo, suportahan natin ang Pangulo. And then to call out itong mga fake news, no, na ipinapakalat ng ibang partido. Ang impact naman ng fake news, alam naman natin yan. No? That is the reason kung bakit we engage the traditional media and people like you, the bloggers, no? Because we trust na we need more truth tellers, no, to amplify ang ating laban dito sa West Philippine Sea. Kung mananatili tayong tahimik dito at hindi tayo magsasalita, may tendency na may mga Pilipino pa rin na masisway sila, no, sa maling informasyon. So it's not enough that you idolize me, no, dito sa effort natin sa West Philippine Sea. What I can ask from you is samahan niyo po ako, laksan natin ang boses natin para tindigan ng West Philippine Sea. Yun mga kaistorya. Kailangan natin ng mas marami pang truth tellers. Makakatulong kayo, mga kaistorya, mga kababayan po. Paano yun? Sa pamamagitan po ng mga ginagawa nating mga contents na ganito, kapag halimbawa, ang mga lalo na kung mga autoridad na mismo ang nagsasabi, kagaya po ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, pakishare po ninyo, paki-like po ninyo, paki-spread po ninyo, mga kaistorya, para malaman po ng ating mga kababayan, dahil meron po talaga mga pro-China trolls at influencers na mamaya ay mababanggit, dumadagsa nga po Kailangan po natin yung mga istoryang kontrahin. Kailangan po natin yung ma-dominate dahil ang nakasalalay po dito, mga kaistorya, kinabukasan ng sambayan ng Pilipino at teritoryo po natin. Sana maramdaman ninyo, mga kaistorya. Ito pong problema natin sa West Philippines, sir, dekada-dekada na, matagal na to. Sa palagay niyo po ba, matatapos pa itong problema natin na to? Well, kung ako lang tatanungin, no, sana matapos natin ito sa madaliang panahon. But again, there are so many things that you have to consider. Una sa lahat, hindi naman tayo ang nag-iisang bansa na magdi-decide dito. Secondly, kung ang usapin naman na mas maging mapayapa ang pag-response natin sa West Philippine Sea, it's not also for us to decide. No? Alam naman natin na ang provocative behavior, the illegal presence and aggressive action has not been coming from the Philippine government. Yun Sino nagsasabi?
na ang nagpo-provoke, ang nag-i-intensify ng tensyon dyan sa West Philippine Sea, na ang binibintangan pa nila, na ang inilalaglag pa nila, pinasasama nila, gobyerno natin, Philippine Coast Guard, dinadamay nila. Samantalang ang linaw-linaw, China ang nagpo-provoke, China ang nag-i-intensify, China ang nagsimula ng problema sa West Philippine Sea. Sa totoo lang, hindi lang po Pilipinas ang ginaganyan po nila. Sila po ang nagsimula ng problema sa rehiyon po natin. Hindi ang Pilipinas o ang alinmang mga karatig bansa po nila. Pero binabaliktad po yan ng mga pro-China. Alam na alam nyo yan dahil napapanood po ninyo sila mga kaistorya, di ho ba? Tayo lang ang nasa receiving end ng ginagawa ng Chinese Coast Guard. Yeah. Receiving end tayo. Nagre-respond lamang tayo sa ginagawa sa atin ng China. And the Chinese Maritime Militia rito. And then, kung ang tanong, kung matagal na panahon na to, do you think the same effort of the national government, of the Philippine Coast Guard, and even the armed forces of the Philippines will still be exerted? Para sa amin, dahil matagal na laban ito, we really don't care kung gaano katagal to. Siguro retired na ako or it goes beyond the administration of President Bongbong Marcos. But this is the very objective of the transparency strategy. For us to be able to sustain our efforts in fighting for our position in the West Philippine Sea. Kailangan ng isang bansa na magkaroon ng tamang informasyon for us to be united as a nation. Para masusustain natin to. Again, wala na siguro si President Bongbong Marcos by 2028. Pero kung nagkaisa tayo, binigyan natin ng tamang impormasyon ng mga Pilipino, siguro by 2028, ang susunod na Pangulo naman, itutuloy itong laban natin na to. That's a very objective of why we're doing this. Because we are in it for a long game. Our fight for the West Philippine Sea should not end at the last day of President Bongbong Marcos. At alam ko, yan din ang intention ni Pangulong Bongbong Marcos. Natindigan natin ito dahil again, ang West Philippine Sea ay para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Maaaring wala na tayo dito, pero sana naman ma-realize pa rin ng next generation of Filipinos, na kaya meron pa rin silang West Philippine Sea matatawag sa henerasyon nila dahil yung mga naunang Pilipinong lahi sa kanila ay tinindigan at sinuportahan ng posisyon ng Pilipinas. Yun eh. Tayo ang aaksyon para sa susunod na salinlahi ng mga Pilipino. Kagaya rin ng mga bayani po natin. Sila ang umaksyon, sila ang nakipaglaban para tamasahin natin mga kaistorya ngayon ang kalayaan. Sana wag nating kalimutan at wag nating baliwalain lang yung naging kabayanihan po nila para tamasahin natin ang ganitong kalayaan sa ilalim ng isang bansang demokrasya. Yun din po ang sinasabi po ni Commodore J. Tariela para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino, kailangan nating umaksyon. Ngayon, sumama kayo para sa laban po natin. Sana'y maramdaman po ninyo. Nabanggit niyo po kanina yung disinformation kung ang pag-uusapan West Philippine Sea. Nabanggit niyo din po dati, sir, nadadagsa ang mga pro-China trolls at influencers sa social media with regards to our province there in the WPS. Nabasa ko rin, sir, balita ng The Diplomat na sinasabing ang Pilipinas umano ay ang perfect target for disinformation campaign ng China. Ano pong comment niyo po dun, sir? Well, when we started transparency strategy, ilan pa lang ang trolls. Sinasabi ko nga rin na nung nakaraang administrasyon, hindi mo na kailangan gumamit ng napakaraming trolls for them to amplify yung messaging ng China. Kasi hindi naman, not enough information was provided to the Filipino people. So there's no reason for them to counter it. But when we launched itong transparency strategy natin last year, makikita natin tumataas ang bilang ng trolls. Para sa amin, on the part of the National Task Force West Philippine Sea, what we're doing is actually effective. The mere fact na patuloy na ginagastusan ng People's Republic of China ang information operation nila to counter our narrative. Alam niyo, yun yung sinasabi ko sa inyo. Yung disinformation campaign na yan ni China, yan hong ginagawa nila na yan sa West Philippine Sea. Ginagastusan po nila yan ng pagkalaki-laking pera. Naniwala na kayo ngayon
mga ka-istorya, autoridad na po mismo ang may sabi. Ibig sabihin, nagiging effective tayo. And this can be supplemented ng ating mga surveys na kinandak. No? The more Filipinos now are willing to fight for our position in the West Philippine Sea and have also been very supportive on the position of President Bongbong Marcos. So, ang information operation na to, ng pagdami ng trolls ng China, kung ang itatanong nyo naman sa akin is, how are we going to respond dito sa patuloy na pagdami ng trolls na to? Napakasimple lang ng response ni National Security Advisor dito, General Eduardo Año, when he was asked by the media when we were in Pag-asa Island. Ang sabi niya, kahit ilang trolls pa ang magsabi ng kasinungalingan at maling impormasyon sa West Philippine Sea, we're going to have the same strategy. That is to tell the truth. Para sa amin, ang nilalabas natin sa publiko with the compelling images and videos, sinusuportahan ng mga embedded media personalities, walang kasinungalingan pa ang makakatalo dito. No? The mere fact that we have all the truthful narrative, we're not actually worried. No? Kahit pa sabihin nilang patuloy ang pagtaas ng information operation at ang pagdami ng trolls to counter our factual narrative. Yan yung sinasabi ko mga ka-istorya. Salamat din po pala sa National Security Council. Dahil katuwang po sila ng Pangulo po natin sa pagtatanggol sa West Philippine Sea at sa paghahatid po sa atin pong mga kababayan ng katotohanan dyan po sa nangyayari sa West Philippine Sea. Speaking of transparency initiative, sir, sa WPS ng administrasyon through the help of the Philippine Coast Guard, nakita ng mga Pilipino yung ganun na pala yung multitude at magnitude ng problema natin sa WPS. Parang nagulat ang mga Pilipino. Kasi dati hindi natin nalalaman, sir. Ngayon, pag upo ni PBBM through the help of the Philippine Coast Guard, naging napaka-epektibo, nalaman ng mga Pilipino, yung ganun na pala kalala yung problema natin sa West Philippine Sea. Nangyari tuloy, nabuhay yung pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino. Dati po kasi, para bang takot tayo na ipaglaban kung ano yung atin dyan sa West Philippine Sea. Pero pagdating ng administrasyon, nangyari nga po na pinaglalaban natin yung atin pong sovereign rights, yung ating maritime territory dyan sa WPS. Ano pong masasabi po ninyo doon? Tingnan ninyo, no? Sa tanong natin kay Commodore J. Tariela, napaka-humble pa rin po ng sagot niya. Oo nga naman, ang lahat nga naman mga ka-istorya ay dahil sa pulisiya po at direktiba po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Well, I think it is inaccurate, no? To give the credit sa Philippine Coast Guard. Ang paglakas ng loob ng mga Pilipino, pagtaas ng kanilang pagmamahal sa West Philippine Sea. We have to understand the fact na ang Philippine Coast Guard ay isang ahensya lamang ng gobyerno. And ang aming mandato comes directly from the President. He's our Commander-in-Chief, he's our Chief Executive. So kami, naging instrumento lang kami sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa Pilipino. Para sa akin, utang pa rin natin sa ating Pangulo, kay Pangulong Bongbong Marcos, na ang mga Pilipino ngayon, mas tumaas ang level ng pagmamahal nila sa Pilipinas at sa West Philippine Sea. Dahil sa part ng mga ehensya ng gobyerno na nagpapatrolya sa West Philippine Sea, na naging instrument of the national government to provide information, hindi naman namin gagawin yan kung hindi yan ipinag-utos ng ating Pangulo. Ibig sabihin, if there's one person, no, that we should really recognize and give credit sa success ng ating transparency strategy, that will be President Bongbong Marcos. We owe it to him. No? The National Task Force West Philippine Sea to President Bongbong Marcos, he believes that it is the obligation of the Philippine government na bigyan ng tamang impormasyon ng mga Pilipino. Naniniwala kami na kung ang mga Pilipino may tamang impormasyon about the West Philippine Sea, regardless kung saan ka man nakatirang rehiyon ng Pilipinas, kung ano man ang partido politikal na sinuportahan mo ng nakaraang eleksyon, ang issue ng West Philippine Sea, ito lang ang nakakapagkaisa sa atin bilang Pilipino. And for our national government to be able to unify the Filipino people, kailangan lang talaga nila ng tamang impormasyon para malaman nila kung ano talagang nangyayari dito. Alam nyo, totoo yung sinabi ni Commodore J. Tariela. Talagang ito yung pinagkakaisa tayo itong problema natin sa West Philippines. Gaya ng sabi ko kanina, ito talaga yung gumising sa damdamin natin na mahalin natin
yung bansa natin, yung West Philippine Sea. Nandoon na tuloy ikaw ay gustong-gusto mo talagang ipaglaban yung West Philippine Sea. Bilang isang political blogger, alam ko kaya nga ang specialty ko mga kaistorya, West Philippine Sea at China, di ba? Nandyan talaga yung aking mga research, umiikot, di ho ba mga kaistorya? At kitang-kita ko talaga na marami talaga, napakarami, majority talaga mga kaistorya ng mga Pilipino na nasa social media araw-araw, interesado sa nangyayari sa West Philippines. Anong katunayan? Lagi pong trending ang mga contents ni Juan Historiador sa YouTube basta pagdating sa usapin po ng West Philippine Sea at saka sa China. BRP Sierra Madre po at Ayungin Shoal, dati nang sinabi ng Pangulo, kasi pinatatanggal ng China yung BRP Sierra Madre, dati nang sinabi ng Pangulo na hindi natin tatanggalin ang sarili nating barko sa sarili nating teritoryo. At kung meron man ikang nangyaring kasunduan sa nakaraan, ibinabawi na niya. Ano po ang stance ng PCG po dito? Well, the Philippine Coast Guard has always been supportive on the National Task Force West Philippine Sea. More so, no, sa statement ng ating Commander-in-Chief, na ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang issue ng kung palagi naman nagko-complain pa rin ng China, no, yes, when we talk about BRP Sierra Madre and Ayungin Shoal. Para sa amin, it doesn't matter na itong mga complaint nila na to. The mere fact that our President, the chief architect of our foreign policy, has already stated, no, na kung mayroon man na gentleman's agreement na hindi niya rin naman alam, he's already rescinding it. No? Sinabi niya na yan ng mga nakaraang buwan. Lumutang lang naman to dahil may mga former public officials na mga nakaraang linggo na nagpalutang uli ng issue na to. Pero para sa amin, no, this is already a water under the bridge. Hindi na to dapat natin pinag-uusapan. Na, kumbaga, nai-stress pa ang mga Pilipino sa tamang impormasyon. Pero sa atin, immaterial na to Yes. Dahil nagsalita naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos. This gentleman's agreement is already rescinded. So, there's no reason for us to dig into it para ubusin ang airtime ng media at guluhin pa ang opinion ng publiko kung meron man, sinong pumirma or whoever. It doesn't matter. Ang issue dito, ang Ayungin Shoal falls within our exclusive economic zone. We have sovereign rights over these waters. So, kung ano man ang dahil natin dito, wala tayong pakialam kung ano man ang i-complain nila because we have sovereign rights over this. Mensahe po ninyo, sir, para sa ating mga kababayan para ipaglaban ang West Philippine Sea. Well, paulit-ulit kong sinisabi, no? Sa mensahe ko lagi, every time na tinatanong ako, ano ba ang pinakamahalagang role na magagampanan ng mga Pilipino sa laban natin sa West Philippine Sea? At alam nyo din naman bilang mga kasama natin sa cyberspace, no, in fight for our information dissemination, and nakikita nyo rin kung gaano katindi ang misinformation at fake news na pinapakalat ng mga social media influencers at pro-China bloggers na binabayaran nila. Ito palang mga pro-China social media influencers or bloggers, binabayaran pala daw ng China. Sabi ko na sa inyo. Ano na tayo? Ano na tayo? Kaya kailangan talaga natin ng mas marami pang mga truth tellers. Mga kaistorya, please lang, magtulong-tulong tayo. Itong mga ganito pong mga usapin, itong mga ganitong katotohanan, pakikalat po ninyo, pakishare po ninyo, pakilike po ninyo para makounter po natin yung mga disinformation, yung mga fake news na ipinapakalat po ng mga pro-China. Ano po? Definitely. I mean, ako, para sa akin, kung ikaw Pilipino at may pagmamahal ka talaga sa bayan natin at sa West Philippine Sea, I don't see any reason or specific motivation, no, para magpakalat ka ng maling informasyon at ang i-spread mo is yung naratibo ng China kung wala ka namang napapala. And that's the saddest part. No? But then again, yun yung sinasabi ko, magpapakapagod ba yung mga yan? Yung mga pro-China na yan, magsasalita ba yan ng ganyan, mga kaistorya? Halos isugal na yung dignidad, yung pagkatao, yung pangalan nila, yung
kapalaran nila, yung kinabukasan nila, nang wala lang. Imposible yun. Yun yung pinupunto ni Commodore. Sa tingin ninyo, mga ka-star, comment nga po kayo. Kung may panawagan lang tayo sa mga Pilipino nating mga kababayan, para sa akin, itong mga social media influencers na to, mga fake news na to, madali namang maka-counter to eh. Kasi mga Pilipino, mahilig gumamit ng social media. Kung ang lahat ng Pilipino, during their spare time, nakaupo sila sa bahay nila at nag-scroll ng Twitter, ng X, ng Instagram, or fake news, or even TikTok, kung lahat tayo, i-call out natin, no? Or magbibigay tayo ng komento ng tamang impormasyon dito sa mga fake news peddlers na to at pro-China trolls, tingin ko, at some point, may magkaroon ng malaking impact to eh, no? Siguro may evaluate din ng China na this kind of strategy of spreading misinformation is no longer effective to the Filipino people. Pangalawa, hindi rin natin masisisi ang mga kababayan natin. May mga totoong tao, no, na nasusway ng mga fake news na to. Kaya nga, kung ikaw, alam mo naman talaga ang tamang impormasyon, please care to comment, no? Para kung mababasa to ng ordinaryong Pilipino na misguided or lack enough information tungkol sa transparency strategy, marirealize niya na sa dami ng komento, no, ng Pilipino dito, marirealize niya na mali yung information. Pangalawa, ang pinakamahalagang dapat nating matandaan, ang laban natin ng West Philippine Sea goes beyond the administration of President Bongbong Marcos. This is the reason kung bakit we need to take this opportunity na meron tayong Pangulo na handang makipaglaban sa usapin ng West Philippine Sea. Because as what he promised, no, he's not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. Dahil dito, kailangan nating tandaan, dapat magkaisa na tayo dito. Our president will only be staying until 2028. And as I said, this is a long game. It will not be resolved sa mga nasusunod na natitirang taon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung kaya, dapat magkaisa tayo. Let us set aside ang political differences natin kung sino man ang sinuportahan mo nung nakaraang administrasyon. Ang mahalaga dito, magkaisa tayo. And for us to understand na ang laban ng West Philippine Sea is not just a fight for Bongbong Marcos administration. This is not just a fight between the armed forces of the Philippines or the People's Republic of China or either the Philippine Coast Guard. Ang laban ng West Philippine Sea ay laban ng bawat Pilipino. Utang natin ito sa saling lahi ng Pilipino sa mga susunod na panahon. Chendas line invented by China in 1940s versus the Murillo-Villar map of Spanish map ito sir ng Pilipinas na iginuhit noong 17th century. Tungkol din po dun sa question kanina, na may nabasa din akong article na talagang inilelecture sa mga paaralan sa China na itinuturo na ang West Philippine Sea ay pag-aari ng China. Sa palagay niyo po ba sir, ay maaari nating ilagay sa curriculum ng edukasyon natin na ituro na atin talaga ang West Philippine Sea? Well, una sa lahat, no, I'd like to give credit kay Associate Justice, retired Associate Justice Antonio Carpio. Siya naman ay meron pa rin mga speaking engagement in other universities, nagbibigay, nag-explain itong position natin sa arbitral award, and of course, also the significance itong Murillo-Villar map. Naniniwala ako, as what I mentioned a while ago, no, kung ating pangalawang Pangulo will use her position tungkol sa edukasyon at pagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga kabataang Pilipino, masusuportahan niya at ma-institutionalize natin yung ganitong kaalaman para sa ating mga kabataan at siguraduhin na ang mga kababayan natin will still be able to understand kung ano ang pinaglalaban natin dito at ano ang basihan natin sa posisyon na to. Okay, napakaganda ng mga sagot ni Commodore J. Tariel. Isa lang ang napansin ko kay Commodore, mga ka-istorya. Kahit na anong klase ang ibato mo sa kanya na tanong, basta tungkol sa West Philippines, ang bilis ng sagot niya. Sa loob lang ng isang segundo, sagot agad. Kabisado niya, mga ka-istorya, yung sitwasyon, alam na alam niya kung ano yung sinasabi. Matalino si Commodore, mga ka-istorya. At pag nagsalita, dire-diretso, hindi yung tipo na nag-iisip pa. Kaya idol ko si Commodore. Ito pa, dagdag kaalaman na lang, mga ka-istorya. Alam niyo ba kung gaano karami at kalaki ang nawawala po sa atin sa West Philippine Sea dahil po sa China? Ito,
Ipakita ko sa inyo ito mga kaistorya. Dagdag kaalaman na lamang po ito ha. Pakishare po at pakilike malaman ng ating mga kabayan yung mga mahalagang sinabi po ni Commodore J. Tariela. Wait, ayusin ko muna mga kaistorya. Ano ho? So, anyan. Ganyan na lang. Anong sabi dito mga kaistorya? Cost of China damage to Philippine reefs, 33 billion pesos a year. Ang laki. Isipin po ninyo yan, 33 billion pesos a year, ha? Na sinisira ng China yung mga reefs natin. Eh, dyan po namamahay, nangingitlog at nagpaparami ang mga isda. Sinisira ng China. Ha? Sinisira po nila yung kabuhayan at kinabukasan natin. Sinisira po nila yung maritime territory natin, yung EEZ po natin. The Philippines is losing about 33.1 billion pesos annually kada taon na from the damaged reef ecosystems at Panatag or Scarborough Shoal and the Spratly Islands, mainly due to China's reclamation activities and illegal fishing operations, according to Filipino marine scientists. See? Isipin po ninyo yan mga kaistorya kung gaanong damage ang nagagawa sa atin ng China. Heto pa, damage caused by China in West Philippine Sea could affect food security. Yung sinasabi ko sa inyo, pinagkukunan natin yan ng food supply. Ay dinadamage ng China. So anong mangyayari natin? Makikita nyo pa dyan yung tinatawag nila na cabbage technique. Yung nagkukumpulan po yung mga fishing vessels po nila at yung mga militia vessels po nila. Yan yun. Ganyan sila. Mga ka-story, a group of scientists on Friday warned that China's destructive activities in the West Philippines could imperil the Philippines' food security if left unabated. Kaya nga po inaaksyonan mga ka-istorya ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos yan. Dahil kung hindi mo talaga aaksyonan, ay anong mangyayari sa atin? Damay-damay tayo dyan at ang susunod po na lahi ng sambayan ng Pilipino. Eto pa, 3.6 million kilos of fish lost due to Chinese vessels in West Philippines. Yan, yung nangingisda sila ng illegal sa atin pong exclusive economic zone. Yan yung sinasabi ko sa inyo dati na ipinapaliwanag ko na yung pangingisda po ng mga Chinese dyan sa West Philippines, illegal, ano ho, ay labag po yun sa konstitusyon po natin dahil yung sabi nga yung sovereignty umano, yung mga likas na yamang dagat dyan sa West Philippine Sea, dapat ang nakikinabang lamang dyan ay exclusively mga Pilipino. Kaya winawalang hiya din po nila mga kastorya, yung batas po natin. The Philippines has lost 3.6 million kilograms of fish due to the presence of Chinese fishing vessels in the West Philippine Sea, according to estimates from Food Security Advocacy Group Tugon Kabuhayan. Isipin ninyo kung gaano karami yung nawawala po sa atin. Yan po ay 3,600 tons. Libo-libo na tunilada, 3,600 tunilada ng isda. Pagkatapos by time, ang sabi, tayo pa yung nag-i-import ng isda from China na malamang maaaring kinuha din nila sa West Philippines. Tingnan niyo. Kaya kung hindi, tama ang aksyon ni PBB. Tama na tumutulong ang Philippine Coast Guard, ang National Security Council. Tama Okay, ito na. Bakit ganito ang akin pong suot, mga kaistorya? Nakikita ninyo sa West Philippine Sea, tayo akong konti, sa West Philippine Sea, ang yaman nito ay para sa Pilipino. 1 kilosan po ito, kung hindi ako nagkakamali. Meron po sila mga kaistorya na takbo para sa West Philippine Sea. Ito po yan mga kaistorya. Share ko po sa inyo. Share screen ko muna. Sana makiisa po kayo dito. Sumama po kayo. Ayan. Takbo para sa West Philippine Sea. Yan po mga kaistorya ay sa July 7, 2024. May registration po yan. Ano po mga kaistorya? Ito po page na to ay pakisuportahan po ninyo. West Philippine Sea News. Diyan po nakapost yung takbo para sa West Philippine Sea. Ano po mga kaistorya? May registration po yan mga kaistorya na nandito rin mga nakapost po sa akin pong Facebook page. Yan po yun. Yung link niyan
Basta bisitahin po ninyo ang aking Facebook page para makita po ninyo lahat. 3 post po yan, hanapin nyo na lang. Ngayon, meron po ditong tinatawag po na Facebook profile frame. Nakagaya po nitong aking ginawa. Yan po yun. Ha? Ito po yan, nakapost din po dyan. Mga ka-istorya, i-click nyo lang po itong link na ito. Ha? Pagkatapos, close ad lang natin. Yan po yung lalabas. Ano lang, kilik-click nyo lang. Ang dali lang nga, alam niyo man ang mga Pinoy, mahilig magkalikot, ang bilis matuto, mga ka-istorya. So para po sa mga nagtatanong kung paano mag-register, bisitahin po ninyo ang aking Facebook page, nakapost na po doon, or bisitahin po ninyo itong page ng West Philippine Sea. Lahat po basta ng kailangan ninyong malaman ay nakapost na po sa aking Facebook page. Mga ka-istorya. Yan lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga ka-istorya. Paki-share niyo po at paki-like. Magtulungan tayo na iparating sa ating mga kababayan ang katotohanan po ng nangyayari dyan sa West Philippines. Salamat po kay Commodore J. Tariela, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Muli, pakiusap, pakishare po at pakilike. Ako po si Juan Historiador, ang tagakwento po ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.